Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo. Masilo siya. Kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinagpahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa'y ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ay nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang Biyernes sa ating lahat. Matagal-tagal na rin akong nawala dito. At ako po'y nagbabakasyon. Ako po'y itinalaga pagkatapos ng paglilingkod sa inyo ng 7 taon kasama na yung pandemya. Baka nakalimutan nyo na. Ako po'y naging misyonero sa malayo at liblib na lugar. Kung dito'y napakainit. Pumapaypay ang iba sa inyo. Kahit na ba tayo mga 3 malalaking electric, yung big ass fan ang tawag nila. Positive 40, positive 50. Sa pinanggalingan ko po, sobrang lamig, -40, -50. Ewan ko kung maabot na niyong imahinasyon kung gaano katindi ang lamig. Ayun,
Yun ang malaking pagsubok sa akin doon po. At sumusubaybay ako sa unang misa araw-araw sa Quiapo. At doon sa online mass, nakikita ko yung pong Jesus Nazareno, napakaliit. Pero dito, ako'y marupok, makasalanan, hindi karapat-dapat. Pinahintulot niya na ako'y makalapit sa Kanya at makita ang kahabagan at kagandahan ng loob, kagandahan ng ating pong Senyor. Ako po'y, alam ko, kayo, araw-araw kayo, siguro kahit kailan, pwede tayong, ako, ay lalo na sa malayo, at maliit lamang ang pagkakataon ay ninanamnam ko itong pagkakataong ito sapagkat hindi araw-araw, kung hindi ipinagkaloob sa biyayang araw-araw na mapalapit at lumapit at masabi ng malapitan ang iyong pinakamalalim na inaasam at hinihiling at hinihingi. Di ba gano'n naman tayo, may hiningi tayo, lalapit tayo, nagmapakaawa tayo, nakikiusap tayo. Mahirap kung malayo, hindi ka mapapakinggan. Mahaba ang aking introduction. Pero, papasalamat ako sa kabaitan ng Diyos. Kahit na ba kayo malayo, doon po English. Ngayon lang ako nagbabalik sa Pilipino. Nag-iisip pa rin ako sa English. Far away, far flung. Ibig sabihin, dulo ako yung, alam nyo ba, doon, isang malaking bansa. Ako lang ang Katolikong pari doon. At kung may nangangailangan ng espiritual na pangangailangan, ng pagpapayo o pangungumpisal, mahigit 10 oras ang ibabiyahe nila upang makita ko. Napakalawak na lugar at ako lang po ang Katolikong pari. Tayo po'y nagdadala ng pag-ibig ng pong Senyor sa mga lugar na nakalimutan na. Pag nilayan po natin ang ating mga pagbasa sa sulat ni Apostol Santiago, ito, ang ganun din po, yung buhay ng ating pong Nazareno, ang pagtitiis, ang pagsisikap, ang pagsasakripisyo, ang halimbawa ginamit niya, yung buhay ni Job. Si Job, ayan, kasaklap-saklap, kalungkot-lungkot, lahat ng pwedeng mabawi, makuha, mawala sa buhay ni Job, nakuha na. Ngunit nagalit pa si Job. Nagreklamo ba siya sa Diyos? Baka naiisip niya, bakit mo ba ako pinapahirapan? Ngunit sa uli, sinabi niya, ang Diyos ang nagbigay. Salamat sa mga ibinigay niyong biyaya sa akin. Tinatanaw ko ang utang na loob. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ay bumawi, kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Namutawi sa kanyang bibig, hindi pagrereklamo. Kung hindi kinikilala, sino ba ako? Ako'y isang uod. Dapat lamang ako tapakan, ngunit kahit maliit man ako, kung ano man ang maaari kong ibigkas, purihin ang kabaitan, luwalhatiin, dakilain ang pangalan ng Panginoon. Ganyan po dapat tayo, mga kapatid. Ay, medyo darako na po ako sa mabigat na bahagi. Pero ako po ito po laban sa diborsyo. Di po ako papasok doon sa, alam niyo naman, sa House of Representatives. Third reading na, napasa yung absolute divorce bill. Pagpapahalaga sa pinaka-pundasyon natin bilang isang lipunan, ang pamilya. Ang pagkapari ko po, pagbubuo. Doon po sa, hindi na po ako, dati po ako tagapagsalita. Nung nandun ako sa
CBCP, kapulungan ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas. Di ko po gagawin yun. Sa misyon, sapagkat malaki po talagang hamon ng manatili. May isa ay naapektuhan kung nagkakahiwalay ang kanyang nanay at tatay. Malaking bagay po yon sa mga anak. At nakikita ko sa karanasan ko doon na maaring ikalungkot ng bata ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Kasi sa pananaw ng kabataan nito po alam ko mga malalaki na kayo, pero sa punto de vista ng mga kabataan, sinisisi pa nilang kanilang sarili, ano ba pagkukulang ko? Ano ba nagawa kong pagkakamali? Bakit hindi nabuo ang pamilya? Kaya basta nabuwag, nadurog, nawasak, ang pinakapundasyon yan Tahanan mo yan, tinitiran mo yan, ay parang natapos na ang mundo. Para pa. Ito'y alalahanin nyo, maputi rin. Kasi kulang po tayo, ang tingin natin, katigasan ng ating ulo. Yun ang sinabi dito. Lagi natin iniisip, ayon sa punto de vista ko. Ako ang tama. Magagaling naman, matatalino naman tayo. Pero 99% ako ang pag-iisip. Isipin naman natin ang pananaw ng naapektuhan ng mga hindi makapagsalita o nahihiya o naapektuhan. Kaya ito po ang aking ibinabahagi kasi sa karanasan ko sa misyon ito ay mahirap talaga ito kung pinasukan natin, no? Yung katatagan ng pamilya para may kapayapaan. Ang tahanan, tahana. Yung hinahanap ng bata na, siyempre, iba yung mundo ngayon Masyadong mapagsik, masyadong masakit, masyadong mapang-api, masyadong mapang-abuso. Kaya pagdating mo sa bahay, sa labas, ganyan yan. Maraming masama ang mangyari. Inaasahan mo, pagpasok ng bahay, tahan na. Nandiyan yung pagmamahal, pag-unawa. Pero kung wala yun, nandun ang paghihiwalay, pagbumura, pagsusuntukan, masasakit na salita, yung nasa labas, ganun din sa loob ng bahay. Ano pa ang saysay? Ano pa ang kahulugan ng buhay? Bawat segundo, bawat minuto ay, paano masasabi natin? Impyerno. Impyerno. Nabubuhay ka sa impyerno. Hindi ba? Bigat ba? Mabalik ako. Ipagdasal nyo na lang ako sapagkat babalik ako kasi dito divorce lang. Doon sa parte ko, yung mission ko, lahat, abortion, pati yung marijuana, legal. Hindi yung pwede kang mabuhay na parang walang Diyos. Dati gumawa ka ng masama. Ngayon yung masama, legal na. Pinoprotektahan ang gawin mo yung masama, pero responsable ka. Huwag ka lang lalampas. Pwede mo. Legal yan. Yung euthanasia, divorce, abortion, same sex. Ang gulo. Magulo talaga. It's a pluralistic, multicultural society. We have to tolerate one another. Respect one another. Huwag ka na magsalita kasi iba-iba mga pananaw. Kahit kontra sa iyo, tayo mamuhay ng bilang dissenting mga mamamayan.
Kahit na ba yung pamumuhay ay hindi ayon sa moralidad. Ayun po yung pupuntahan ko, malaking hamon po. Magulo. Magulo po. Kasi winasak mo na eh. Basta legal naman. May proteksyon ako ng batas. Tensya po mga kapatid, mabigat talaga yung ating ebanghelyo. Ipagdasal natin, yun po yung aking hamon po. Magulo po. Magulo po. Nahihirapan po ako. Siya nga pala. Doon. Dito. Dami-dami ninyo. Dami-dami ninyo. Minsan po, nagmimisa ako ng Lunes hanggang Biyernes. Ako lang mag-isa. English, the Lord be with you. Walang sumasagot. And maybe only with me. Tawa kayo. Sabado, may tao. 5. Tuwing linggo, tuwa-tuwa. Yung pinakamasaya ko linggo. Iisa lang isa. 25 tao ang dumadalo. 25 tao. Meron pa akong isang bayan. Minsan sa isang buwan, ako kailangan magbisa doon sa Mayo. Na-aksidente pa ako. Bumabiyahe ko. Sinusunto ko na yung aking muka. Kinukurot ko na para hindi ako antukin. Peligro po. Nako, nabaon po ako sa niebe. Di ko na malaya na wala na pala ako sa daan. Natabunan na ako ng niebe. Salamat sa Diyos, di ako namatay. Sa layo. Alam nyo ba? Sa pinagbisahan ko, kung ilan ang tao? Isa! Kasama, ang pangalan niya ay Richard. At ang kanyang aso, si Nisha. Mabait yung aso. Amin. Ayan. Yun lang nagbibigay tuwa sa puso ko. Mahirap po talaga. Talagang kokonti talaga naniniwala. Buti kayo lumalakas ang akin lang. Pero talaga nakakawala ng gana. Para kayo pa, babiyahe ko, ma-aksidente pa ako, mamamatay pa ako para sa isang aso at isang tao. Pero, yan po. Napahaba ng aking kwento. Pagdasal niyo po, itaguyod po natin ang ating paniniwala. Kahit na ba isa o marami tayo, yan pa rin ang katotohanan. Sa tulong ni Maria at ni Jose, itaguyod natin, ipaglaban natin ang mga katotohanan na itinuro sa atin ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.